Chika! Welcome back to another episode of Love Talks! Hi, I'm Lynn. Hi, I'm Colleen. Hi, I'm Natalie. Hi, I'm Rona. Hi, I'm Mika. Hi, I'm Apren. And again, this is JP. Ayan, so isang sender na naman ang nag-share ng kanyang love story. So let's get into our episode 5 na pinamagatang Pag-ibig na Hindi Pinanindigan. Nagustuhan ko siya December 2024. Inassess ko muna yung sarili ko if talagang crush ko ba siya or pumogi lang siya sa paningin ko. Tapos ayun, lagi ko naman na siyang hinahanap. Normal lang, syempre nangungulila ka talaga. Inad ko rin siya sa FB. Nag-first move ako sa kanya by doing the interview thing. It is non-existent by the way. Gusto ko lang talaga siyang makausap. Then ayun, natapos na yung interview. Sabi ko, need ng picture or any proof na siya talaga yung in-interview. Pero ang totoo, gusto ko lang talaga siyang makita. Fast forward noong December 29 last year, pauwi na ako nung nag-samji kami ng circle of friends ko nung nakita ko siya sa same bus na sinakyan ko papuntang Kawayan. So na-curious ako kung taga saan talaga siya. Then chinat ko siya pagkababa na niyang bus. Sabi ko, nakita kita kanina sa bus. Then sabi niya, bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayong nakababa na ako. Eh paano ko sasabihin ay magmumukha akong stalker if ever? Then ayun, nag-start na kinukulit-kulit ko siya for 4 months. Favorite spot namin ang harap ng school. Late night walks around Villasis, random voice messages, and mala hide and seek sa school. Naging close kami. Kaya ganito na ang ginagawa namin. But our label is friends. In my perspective, hindi normal sa friends na may ganyang connection with a female. But he insisted that's completely normal for him. Kasi sinong magdadaan ng donut ng gabi-gabi tapos sasabihin na wala lang. That's when bigla akong nag-confess na crush ko siya. After that confession, mas naging confusing ang actions niya. Ako na mismo nagsabi na hindi lahat ng gawain niya ay for friends. Then sabi niya, itutuloy niya pa rin daw. Naging confusing sa part ko kasi alam niya na gusto ko siya. Pero hindi niya kayang panindigan mga actions niya. That's when nag-start na ako na mag-build ng boundary between us. Kasi I know na kung saan papunta yung sitwasyon na yun. Kinansult ko yung common friend namin. Nag-rant ako sa kanya. And she's a girl's girl. She reminded me na never settle for that situation wherein mukha ako ang dehado kasi hindi pa siya ready for commitment. So that's the end of the story. Talaga namang mahirap intindihin ng mixed signals. Tapos hindi rin pala ipo-person, no? Ano guys? Yes. Ayun. So diretso tayong reflection. Ang reflection ko sa story siguro kung ikaw ay hindi pinopursue, baka panahon ngayon para bigyan mo ng focus ang sarili mo. Alagaan mo ang puso mo at huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung mixed signals ang pinapadala niya sa'yo, kailangan mo talagang mag-isip-isip dyan, te. Kasi, huwag kang mag-i-invest ng sobra sa taong hindi naman sure sa feelings niya para sa'yo. You deserve someone na klaro sa feelings niya, na hindi mo kailangang mag-guess kung ano ba talaga ang nasa isip niya. Ang masasabi ko kay sender, keep moving forward lang at siguradong may darating na taong magpapahalaga at magpapakita ng pagmamahal niya para sa'yo ng totoo. So, ayun. Yes, minsan talaga, kailangan talaga nating bitawan ng mga pag-ibig na hindi naman tayo pinapursue. Tsaka, huwag tayo magdadalawang isip na mag-walk away, lalo na kung
hindi na tayo nakakaramdam ng pagmamahal na buo at pagmamahal na totoo. Always remember, kagaya ng sinabi ni Kachika Lynn, you deserve someone na magpapahalaga at magpapakita ng pagmamahal sa'yo ng totoo. So, yun na nga. Tsaka wag ka rin papayag na hindi mo alam kung anong label nyo. Huwag kang mag-i-stay na mixed signals lang. Kasi dapat lagi kang naglalagay ng boundary kasi it's for your protection naman lalo na ikaw as babae. Kasi what if yung mixed signals nyo umabot pa beyond sa pangkaraniwang ginagawa ng mag-friends, diba? At the end, ikaw yung lugi sa klase ng relationship nyo. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. And tama yung sinabi ni Kachika Lynn na mag-focus muna sa sarili natin. Dapat huwag kang papasok sa relationship na ikaw lang yung ready. Diba? Parang lessons in disguise rin kasi yung heartbreak mag-heal ka slowly pero surely siya. Tsaka bigla mong matanong na, gusto mo ba ng forever? Yun. And sana kinausap niya na lang siya about sa nararamdaman niya. Ang dami niyang pinagdaanan, pero di niya naman na-point ang issue. Yun ang problema So ayan mga kachika, sa mga nagbibigay ng mixed signals dyan, huwag kayong pakita ng motibo kung di naman kayo sigurado. Diba guys? Yes! Kasi hindi dapat nararamdaman ng iba. Tama. Kaya wag kayong, sa mga nakikinig, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pero kailangan nyo rin tanggapin ang realidad. Kung hindi siya interesado sa'yo, baka panahon na para mag-move on ka at hanapin ang totoong magmamahal sa'yo. So, ayun na ang end. Kung nais nyong ma-share ang inyong love or romance stories sa aming podcast, we'll leave the link below. Huwag kang mag-alala dahil safe ang inyong identity. Walang data na makukulit, tanging story nyo lamang. And your names won't be mentioned sa podcast unless with your consent. Ayun, maraming salamat sa mga mag-entry. Again, this is Lynn. Kali! This is Natalie. This is Rona. This is Mika. Friend. And again, this is JP. Abang-abang lang sa next episode ng Love